to our Vice Mayor and Presiding Officer, Vice Mayor Calao Pantevella, members of the City Council present, Councilor Dana, Councilor Flor, Councilor Pau, Councilor Gles, Councilor Distrito, Councilor Rojas, Councilor Saison, Councilor Homer, Councilor Jason, Councilor Gamboa, Councilor M, Councilor Israel Salanga, Waita Klase, Councilor Alice Pino, and Councilor Dindo Ramos. And to the representative of the Lone District of Bacolod, no less than our former Mayor Palakpakan Tapaliog, Congressman Albi Benitez, who is also the Deputy Speaker of the House of Representatives. To our fellow public servants present, to all the barangay captains, kagawads, and to everyone, as well as, basi malipatan ko karon sa akong asawa, kay Maita. And I would like to take this opportunity to thank her in the first 100 days nga aton sining pagpungko. Amongst the first things that we did, ang pagpakayo sang pag-renovate sang aton nga mga toilet diri sa government center. No? So it was an effort spearheaded by them at no cost to the government. That is why nga okay nang aton sini nga mga toilet diri sa government center. Sa akon mga kasimanwa kag mga department heads ngari subong aga. At the start of the term last June 30, Bacolod nagpangatubang sang damo nga mga pagtilaw. Pila ka baha, pila ka linog, pila ka bagyo, pila ka sunog, kag kadamo gid nga mga challenges. When we rallied for stronger together, I did not expect that our rallying point is going to be tested by these challenges. And we thank the people of Bacolod nga pisar sini tanan-tanan, indeed, Bacolod is stronger together. Amongst the first things nga gintutukan naton during the inauguration is that the continuity of the programs and the projects that was started by then Mayor Albi Benitez and our Congressman. So we coined the program HEART. HEART, meaning heart. We'll start with the first letter. This is with regards to the health programs of the city of Bacolod. Dako nga bulig para sa amon yung mga cancer patients kay because nga naging accessible sa amon. Halin sa linyahan ay sa triage, wala na kami kalinya, gadiritso na lang kami. So iwas init kami. And then ang amon nga mga laboratories, malasakit ara na tanan, especially ang amon nga consultations. Ang bulong accessible namon, libre kami sa bulong. So one stop lang siya. So through the helps ng medical assistance, dako-dako gid ang bulig sa amon nga pagpabulong. Nag-mayor siya, siguro mga 13 years man siguro nga ang padayon nga bulig ni Mayor Greg. Yes. Hasta subong. Dako gid nga bulig sa amon nga nalibre ang anti-rabies kaysa sa mahal bala sa anti-rabies, sir. Dako gid nga bulig sa mga nakagtan
sang mga ido nga makalibre sila sang anti-rabies. Ang una nga bisis namon pabaksin, kami gid ya ang gabakal sang bulong. Sa ini na lang gid kami ang nagapasalamat nga naglibre subong. Salamat, hindi ka ginlanuan, hindi kami din ni Mayor. Si Mayor, mismo nagkanto kag naghatag. Dako gidang pasalamat namon kay makalagaw-lagaw na sa sagwa. Kay ligad to pagpa-check up ko, amo lang ning bangko ang akon ginagamit, ginaluhod ko da akon nga tiil. Madamo, nga salamat sa inyo pagpatigayon sa akon. Makalagaw naman ko. Makagwa na ko to. Mayor Greg has been intensifying different programs sa syudad, and that includes the services sang aton nga Bacolod City Veterinary Office. And with that, as pet owners, na batsyagan gid namon that there is no excuse that we will not avail the services since it's already for free. And with that, it is our responsibility to bring our pets to the office and give them the best life possible. And that includes their healthcare. These were amongst the programs that were implemented by the different agencies of the city. Next is the letter E. This is the programs under education, employment, economic growth, and environment. So these are the things and programs that the different agencies and departments ginimplementar for the past 1 year na pagpangalagad sa inyong local government unit. Nagpasalamat gid kami kay Mayor kay nagaanya kay mga school supplies, especially sa mga may needs gid kag mga wala pang bakal school supplies wala. Nagbakal lang kami uniform para gamay lang amon magasto. Pasalamat na kami kay nagatag si Greg. Wala na kami mayo galastuhan. Mayor, thank you gid sa gatag. Thank you gid. Happy kami kay kadami kami di estudyante ngay do hindi ka bakal sang ilang ang mga materials. Isa ako ka-scholar. As a student, one of the problem gid sa student is ang
financial. Ako ang first nga bata nga makagraduate bala sa amon kay ang mamanghod ko is gagmay pa. So because of this bala misa ga-dream high ko strive harder ko para ma-continue ma-inspire man ang iban nga mga students. Ako ang gapaskol sa akon self and then ga working gid ko subong kay syempre akon tiya hindi ko man syempre gid masaligan kay tungod mo na gani ga dialysis kami tapos sa akon tiyo man is katatlo na sabi mild stroke. Thank you dito kay Mayor Greg sa sininga programa kay tamog student nga nabuligan kag naka-pian-pian gid sa mga gulastuan namin. Subong nga year, I am so very happy kay wala na bala problemahan nga bayaran sila mama, especially ang gahatag sa akong allowance. Very dako gid ang help ka free nga graduation sa subong nga year. Subong may first nga suma and subong man ang first time nga free tanan, wala gid kami may ginbayaran daw ka tawhay bala ka graduation namon subong. For income, makabulig sa ako nanay nga gastuhon, mga dadlaw nga gastuhon. Nag-apply ko to sa summer job sa officer nga wala gid ko gipabayaan sa Bacolod kag ginbuligan assist sang how to apply sa summer job army para di sa mga students. Pero hindi lang gid ako nga experience kundi damo kami ginbuligan ni Mayor Greg sa mga kabataan. Dako nga mabulig ang Elevate Aida kay dira damo ka matun-an nga skills kalabanan gid man subong nga trabaho that is work from home kapin pa sa mga nanay. Will have their graduation and of the 20 ang apat nagaobra na subong. So in behalf of the City of Bacolod, we would like to thank Aboitiz Foundation, the Connected Women. We have the talent, we are creating the talents, the skills, we are honing and developing the skills, but we don't have a place for them. G-Hive isn't just a facility, it's the infrastructure that our creative industry has always deserved. So this is very exciting and it is a way for Bacolod to say, you don't have to go anywhere, don't have to go to Manila to get the experience, you can do it here industry level. Mula na yung duwa-duwa nga nagyas ang Barangay Mansilingan nga kay ti mga amo niya nga mga butang no, this is actually out of the box. It is not your usual type of leadership. It's time that we level up our services not just diri sa Barangay Mansilingan but also sa City of Bacolod. Sa totoo lang sir, sang kada tubangay na mo ni Mayor Greg, gahibi ko na mo, kay hindi ko na kamubon. Hindi 16. Ginatabo ko hindi. Pila-pilang kabulan, pinsukuda na kami di reach out ni Mayor. Kami gidyan pinakauna-una nga tagaan pribiliyon nga ang handong ko natuman sa kalipay na nga luha. Kaya doon naka-expand kami dako, kaya ang mga kompanya nga nag-order,
diri na sa amon ng iban. Mga iban nga city, order naman sa amon, kaya nakita nila nga may mga permit na kami magkuhan ng resibo. Kada ko naging sa amon na expand niya kuhan, nga negosyo. Kay tungulan na sa permit. Kampante, kami nga may permit na kami nga ngiatag ng syudad. Ay kung ano mang ang mga issue, may kinakaptan kami nga permit. Sa una, wala untat ang ngamon, di nga tabugay. Nang wala kami sing daganan, kung sino ang ngamon pangayuan bulig. Pagsubong nga may permit kami, kung may mga ano man, gigyan mga legal nga mga action or mga problema nga gina-encounter namon, miyara na kami subong siyang palapitan, miyara na kami sa pangayuan bulig nga makadepende sa amon. Ang city ads kay si Mayor Greg. Sa bulig ni Mayor, ang amon nga pangabuyan, ma-improve pagid sir. Wala mo sa amon, pero nakita ako bala sir how. Sa mo to, nagsakan ako sa stage, hired all the spot ako lang isa sa stage. Thank you, good Mayor, sa oportunidad nga makaubra na ko, makabulig na ko sa family. Dako gid ko mga bulig sa akon and hindi ko gid ni usikan ang hatag niya nga opportunity sa akon. Tulipas, as in pass talaga. Kasi for at least mga 15 to 20 minutes lang. Last year, it took me 3 days. Basta ready lang lahat ng application and requirements. Labas na. bag sir kay usually mas nami siya sir convenient siya sa aton mas maka kagid less ka kung plastic mo gamiton sir makaguba sa environment to sir do hindi ka na siya mabudlayan pagbulig sa padasi kang imo nga bag shop. May kita sir may nagkakatabo, may nakakabungguan, may nag-ibutang mo na yan sir, mahagan-hagan, kag madura, sir ang inagawa yan sa linya din.
Plastic to sir, sa experience na po, kahit maghangin mula sir sa itudo, magkaijog sa sir, matunaan, patuyangan, masa pungguan sa mga motor, mga singgol. Sa Sprout, dako gid ni nga bulig sa amon kay why man gid kami maguna-una nga ti equipment na naya mo. Tanan nga farm equipments nga hindi na kami magbudlayan bala magtanom kay ti ara na. Hindi na kami hago katama nga makatulog kami sang inchakdo kay ti lain sang una nga lapakad kagidya nga pakad. Gasalom sa amon, sir. Gambal, sir, damo isda, kaya lagpo. Medyo okay. Subong medyo may mga kwaon na wala balaw. Di para sa una nga malaka lang balaw. Sa dutay lang kwa. Subong mayo may kwaon. Yeah. Wala pa gani 1 year, 8 months pa lang daw ka nagid siya ng bisan ang iban nga agency na amaze gid sila nga amon ni kadasig sang aton sang project ni Mayor Greg na gin start. Dako ni mabulig sa amon, sir, nga mga small fisher folk. Dako gini mabulig sa amon. Tungod hindi na kami kalakad sa layo, sir. Ari na lang kami di sa lapit. Ari na ding isda. Dako ang nabulig pagid sang ER di sa amon kay ti ang amon lang ang mga kisang nagapanalom. Mas mayo nga pag nga may ara nga ER kay nang istaran sang isda. So kung dra ka lang yadra, ang isda ara lang yagat tinerda. So may mapuli kagid siya may ma-take home kagid ni isda. Bali, ito po yung GPS system po natin. So lahat po ng truck po na naka-assign po sa Bacolod, nakikita po natin siya. Bacolod Sanitary Landfill is the only Category 4 sanitary landfill established within the Negros Island region. No? Isa ka modelo no, sa diri sa Negros Island region kag sa bilog nga Pilipinas. We're so happy nga Bacolod is interested. Permi kabay kung magbaha ang ginabaso. It's the garbage with the waste to energy project that na-envision sa inyong LGU. Take care of the garbage, the flooding,
but also the sanitation. This is a very good start, a good collaboration between the Department of Energy and the City of Bacolod for a cleaner and better Bacolod. It is truly a privilege to be here today as we formalize our partnership for the Bacolod Waste Analysis and Characterization Satellite Maps. This project is more than a study, it is a crucial step towards transforming how Bacolod manages its waste. This will enable Bacolod to design solutions that are not only environmentally sound, but also economically sustainable. Before we proceed to the next letter, which is letter A, our intention of presenting this information is more of the report of not the mayor, but of all the employees of the city of Bacolod working together towards the common goal. That's why, kung notice nyo, sila ang ginapambal ko, hindi kay ako. Amongst the things that be given importance are the three possible investment areas. No? We have the old airport, but 7 hectares already is under the name of the city. The Bacolod Economic Highway, which is vast, hundreds of hectares of land nga nagalabay dira. The 17 hectares which was bought during the time of Mayor Albi, part of which, aside from the relocation, will be utilized as regional offices, as well as the regional training center for the different sports groups in the country. May nag-commit na sa aton, so we're ready for that. And the last is the 75 hectares property. In our discussion, we realize that dapat may mabilin nga kung sa lawas pang sang tawo langs diri sa aton syudad sa Bacolod. With the very rapid development, investments here and there, dapat may mabilin gid nga diri ang pagginhawa nga ma-preserve ang kahoy, ang palibot. So that's why we are considering having the 75 hectare property, which is a land banking project of then Mayor Albi together with the Sangguniang Panglungsod. So we're considering having this as an innovation eco park. Philippine Science was here last week, and they were asking for a duta nga mapatukod sang Philippine Science Bacolod. So gin-present ang possibility nga base diri, and this is going to be the magnet for that part of Bacolod City. We all know na kung may mga educational institutions, it will attract investments, it will attract development. But I will be presenting this to the Sangguniang Panglungsod for the approval of having a master plan for the three proposed projects. Next, we proceed to access to services. So these are some of the innovations that we did for the past 1 year to provide services to our constituents. Ti makabulig ginaya kay ti makabo pa ko to sa layo nga baldado man ang tiil ko. Nakabulig din niya sa akon niya. Kay nga may akon din nga tigulang niya 106 ang edad. Ti kun sa gapasalamat man ko gani kay Mayor kay may bomba. Nagkapasalamat din kami kay Mayor Greg sa ginatag samon nga basketball, goal. Thank you Mayor Greg sa basketballan. Malayo kami sa bisyo. Kami tanan nga mga senior citizen, nalipay gid kami kag nagapasalamat gid kami nga gintagaan gid kami ni Mayor sang atensyon tanan kami nga mga senior citizen. Kag kun ano nga mga privilege sang senior citizen, ginatinguhaan niya gid nga mahatag sa amon. Nga social pension, ang mga lady rice nga nag-abot na sa amon nga mga senior. Kapasalamat gid kami nga ini nga kinanglanon sa mga senior citizen nag-abot na
merkado nagtinlo ang aton nga mga waste nga mga kundi nagalalin nga kundi hindi na sa una ginabutang. Subong may bulutangan na, may nagakwa na sang sagbot, ang kiluhan. Hindi subong daw mas mayo, kaya halos perfect. Kaya adlock na sila nga may kiluhan tadi. Time to time, ara sila makita, tanga nagapanilig, flashing. So, dako gid nga impact na nakabulig diri sa merkado. Kumiyara kang counter nga mga customers nga nagalain pamatsyag is ga hatag kami dayon sila instruction nga miara tato G-Care. Ngamon nga EcoBag tungod kay ginkuan sang syudad naga-cooperate kami kay hindi lamang makabulig para sa amon, makabulig man sa environmental sang Bacolod City. For the first time diri sa Bacolod may ara initiative balang nga magka-co-working space especially sa amon mga youth nga gapangita spaces nga makatuon kami. Actually may na-avail ko ang ilang nga services like free printing sa akon nga research or sa akon mga assignments kag projects. At the same time nang hindi na ko bala manumdum kung diin ko pwede ka-charge kay may charging station man sa akon laptop kag phones. Mayor, thank you gid no kay bisan may edad na kuya daw nagpagisik gid ko. Bawa mo gid niya Mayor ang pinakanami. Bumatjag ko daw nakuha ang tanan kong masakit no. Kabugnaw, katinlo. Sinabi kaysa una, gasulod-sulod kami di, alin kami sa babaw, di pa kami gagi mo. Gasulod kami di. Bago na ni tanan. Proper and fitting na tanan nga mga services aton ihatag sa ila. That's why the city government decided to have its own senior citizen center. Una gid gin-report sa amon nga for this year pasakaan niya ang amon nga city allowance. Previously ala lang kami sa 1.5. Subong naging 2,000 na kami. Ang 2,000 pesos dako naging katama nga bulig sa amon. Personal nga biskan paggasolina na lang dugang sa amon pakadto sobrahan. Ang BCPO nakabaton kami sang pulo ka electric vehicle nga nagkadugang man sang police presence namon sa mga dalanon. And previously, kung madumduman naton ang tagsa-isa lang patrol namon, actually, ang ibang station, wala pa na sang patrol. Napilitan kisang mga pulis naton nga magresponde, sakay kami sa tricycle actually. Dako gid ang amon pasalmatan sa SWAT kay ginhatag ang tanan nga equipment para sa seguridad namon. Para sa high-risk situation, maging safety kami. Kumpiyansa kami nga safety kami katama. So with that, ang mga IT equipment nga ginhatag sang syudad sa aton, ang computer, ginagamit na siya para mapabaskog nato ng aton nga mga social media dissemination, especially ang anti-criminality naton. Well, ang pinakadakong pagpakamayo sa aton nga increase ng allowance is it's a moral booster gid para sa aton nga mga kabomberuhan diri sa syudad sa Bacolod. 100 pieces fire hoses with the leadership of Mayor Greg. Dako gid aton nga nabulig ini sa aton nga mga fire hoses. With the help ni Mayor Greg sa iyang commitment nga dugangan nga makabakal kita duwa gid ka bag-o nga fire truck. Madamo gid nga salamat Mayor Greg sa imong suporta sa aton Bacolod City Fire Station. Salamat kami na bisitahan kami na ari kami sa mayang na po. Yes. Nagdesider kami kahapon na makita ta pamagi para mabuligan ta
nga mapadasig ang Ulo Brown sa syudad. Hindi nga mga areas may kahoy pa niya. So pinaglaan siya here. So probably daw yung first priority again. Langgan naman ni Mayor yan. Pre kami tanan-tanan gusto gid nga magsiga ang suga. Amo ginaamo na pangayo kaya mo ginadi ang amon sa mga kinanglano. Dapat salamat gid kami Mayor karon sa gabi may suga na kami amo man sa Negros Power. Mayor, thank you very much. Please. Ang aton commitment nga silang kung ano kadasig ang mga papeles, tingwagin na muna mapadasig kaya bisan diri na lang bala nga kahit paano makapanugod liwa. Kung mapaganagan tang pagsaka sang tubig, meaning sa atong paminsaron, nangin kabahin kasi. Continuous siya eh. It's just that this time tigin involved ang aside from the usual na departments, kin involved pagin naton kung sino pagin ang mga available nga mga forces or personnel nga makabulig sa syudad. But continuous na niya nga effort, kiti ang problems there. Pinakadako sang baha to nga pagbuwasag kwan sang pika-pika bala. Hasta gidyo. Sa ikatatlo ni nga Gilosio.
Kaya ti pag open sang pika-pika, gahon niyan tubig, basko gid. Kaya ti gulpiada nga guwa sang tubig. Pagtapos ng dako, kaya gin-open to nila sa kuwan sa piyak, daw gin pa-slide nila. So, ang pagkuhan sa tubig, daw madako na sila, daw open agad ang pagbuilo sa tubig. Sa diri daw mas okay naman kasi hindi na kami di dugay-dugay ili sa ligi. Kaya digto daw every 3 months dapat makailis kagid ligi. Sa kay Mayor Greg, pasalamat man kami nga ging plastarya kami diri no gintagaan niya kami sa financial. May mga sinman. Ito nga wala yagid kami kinpabayaan man diin, nagsuportar man sa kag amo na ang ginaasahan namon subong pasalamatan pagid namon sang dako pagid sa iya ang sa ubo sa pag-apply namon sa kuryente. Kaya sa baybay, hindi na ko magulat nga ang apo ko pa mapulak sa dalom sa tubi. Sa tayo, delikado kayo sa kabataan. Amo na nga siling ko kay okay na kay Mayor nga, conforme na kay Mayor nga, ilipat kami diri sa Namalhan. Sige lang, sige, ano na tayo. Salamat kita kay ara si Mayor. That time magapangayo ta sang mga problema ta di ara gidayon. Dako gid nga pagpasalamat pagid namon nga masanag na ang amon nga area. The next part of the presentation is under letter T, which is about transparency, tourism, and transportation. But let me highlight very, very briefly. Sa pagpatigayon sang syudad, sang effort sa paglimpyo sang aton nga mga suba, mga kalog, kag iban pa nga barado nga mga areas, they were able to collect 12,326 tons. Again, 12,326 tons of silt, basura nga sa suba, or equivalent to 5,332 truckloads. That's from July 2025 to June of 2026. So I would like to thank the efforts ng tanan naton nga mga empleyado sa syudad, kag ang aton man kabaranggayan, for helping us and assisting us. Let me also note that 2 regular employees of our city who are part of this program nagtaliwan while in the line of duty. So we would like to give credit also to them. Bangod hindi apos ang ilang ginobra.
Ang iba na makita lang siyempre kung sinong gapungkod ang local chief executive. But ang sa dalom sini, ang mga empleyado sang syudad nga nagatrabaho. And I owe it to all of them tungod sang ilaman nga mga pag-sakripisyo. So we assure you that the government is here to continuously address that problem. We cannot solve this overnight. Di na mo niya masulbar ang problema. But liwaton kong hambal ko, the buck stops at me. I won't point to anyone else but sa akon. Kaya ako diri ang nagapungko. We proceed to letter T of the efforts and programs of the city government. Mayo para hawan tawhay sa lagyan sang publiko, kabay pa nga tuloy-tuloy siya. Hindi man sagabal sa mga pedestrian kag sa riding public. Keep up the good work. Para sa ikatawhay sang syudad, mas mayo gid nga arang ilang pag-atender sini nga sitwasyon. Bisang gamay lang amon income sa subong tungod sa fuel nga nagsaka gidman o at least makapian-pian ini ang ginhatag na subsidy sa amon. Pasalamat din kami sa kay Mayor Greg Gasataya kay ti nag-response gid siya sa amon yung mga problema, especially sa sektor ng tricycle. Iya ka kami mga rider namin. Gapasalamat kami kay Mayor Greg sa iyang subsidy na bilang dako nga bulig sa This is on the aspect of transparency. Nga tanan nga mga projects na ginasuguran naton subong amon pagabutangan sang QR code. So everybody, anyone will have access para mabalaan ang status ng project, update sa picture sa project, pila ang project, sino ang implementing agency, sino ang project engineer through this QR code. Kung may malakpan ko yung nagpatungada, nagpapangayo, ako yung mismo kaya sa paso. Isang ga-apply ko bala, wala akong mag-expect, katawag ko ni Mayor. Pagpalapit ko sila, do ka emotional pa sa akon bala. Nga doon nalipay ko, nga gin-accept ko ni Mayor. Ang feeling ko bala, nga di gin-welcome niya ko. Wala akong mag-expect yan nga sa amo ni ko kalawig nga pa casual. Si Mayor Greg Paya ang nakaparegular sa akon. Experiencean ko gidya ang trabaho kay Mayor ya, sige-sige, kag tapos ang mga project wala sa gapabaya. The rest of abing mga gimbiling ni Mayor Albi man saya nga ginpadayon niya gidya. Igko pang mga ginawyata namon. Kami magyapon gobra sa mga igko sa krekramo mo. Ginakamot na namon ng mga igko kung anong mga kakapta ng mga sapat mga malaing nga igko da. Buta kami sa mga luta, kay igko gidya katama sang mga suba-suba Mag-ulang ginaklik reading sa syudad ko na no. So wala bay man nagaano mo.
Actually, coming from private sector ng obra, ang una, ginaya nga mindset namon, gusto namon makasulod sa government para taway lang obra. Diri ko na-realize nga, especially sa administrasyon subong bla, dapat ma-deliver gid namon kung anong expectation sa amon nga maobra gid kami. Even gabi, Sabado, Domingo, basta kinanglan sang tao ya dapat available kami, maobra kami. Sa government, damo ya nga pumuluyo, gapasalamat. Ako nubla, kalog, mga iburnal, diklag la permi. Pagbungko ni Mayor Greg, dahil ni Mayor Greg kita mo pagkabudlay. Ini subong obra na iya subong administrasyon ni Mayor Greg. Kaya siya, kung may emergency obra na ara siya galibot ng galantaw sa mga obra nga ano, ital-ital ba? Ara siya galibot kasi. Pagbudlay tao ano makita ya ba? Yung pagpangabulay ng tao, patakaran ba daw, okay ba nga, ano, kasi sa una, daw hindi pagitain mo ba, ano ba, yung pagpangabulay mo sa mga drainage, no? Doon makita, sabong ya, makita ni Mayor Greg ang ano sa mga tao, suplito gamit, ano ba, may mga guantes, mga butas na. Sa una, wala na. Waya, magubog, gatin ni L. So we are very thankful sa mga serbisyo nga nahatag sang city sa aton mga school teachers. Ikula, emergency cost of living allowance. So dako ini nga bagay sa aton nga mga teachers nga promptly ginahatagid sang syudad paagi sa leadership ni Mayor Greg Sataya. I think for me the biggest value from our partnership is really the opportunity to work with the local level. So thank you very much for your leadership. City of Bacolod for being a home to Gawad Kalinga. So those were among the projects and the programs that the government, the LGU, had implemented for more than a year, a little over a year. So we would like to thank, number one, the people of Bacolod for understanding us, for giving us your trust, at the same time your support. To all the employees ng syudad sang Bacolod. Again, why ko kakataka magpasalamat, balik-balik sa inyo kada Lunes mag-flag ceremony. Kay kabalo ko, na-inculcate na sa inyo paminsaron ang attitude nga work. No? We are here hindi para magpasikat. We are here hindi para magpa-cute. We are here to work for Bacolod City. So madamo nga salamat sa atong tanan gid nga mga empleyado. And siguro base mamangkot kamo nga agi na empower gid nato ng empleyado because sila ang nagatrabaho. No, that's why nga pag plastar nila sa akon, anong mga benefits nga wala pa na-implement sang syudad sang Bacolod. So automatically before the end of 2025, tanan nga mga benefits na release gid naton sa mga regular employees sang syudad sang Bacolod. Amo to nga daw inspired gid sila kayo tanan-tanan. We now proceed to our focus in the next months para diri sa aton sa syudad sa Bacolod. But before that,
We will provide updates on some of the projects nga suguran sang time ni Congressman Albi. No? The first one is the old City Hall. This was started March 8 of 2024. It has a 90.15 accomplishment, no, as of today. Okay. Next is the Legislative Building. This started November 28, 2023, and its target date of completion for the budget that was provided for by the LGU is September 12, 2026. Next is the DRRMO Command Center. Tapos na ang duha ka phase, gasugod kita subong sa phase 3. The phase 3 started May 24, 2026. Ang completion niya January 17, 2027. Next is the Coliseum. This was started antes ang pandemic, December 9 of 2019. When we came in, it was a little over 69.9%. And right now, it has a accomplishment rate of 76.5%. Their commitment is to finish it by October of 2026. Next is the City Health Complex. This started May 3 of 2024. Target date of completion is December 18, 2026 to start the Phase 2. Phase 2 of the City Health Complex. Next is Bukas Plus. This is an innovation nga mag-cater sa mga kinanglanon sang Pumuluyo in terms of ikayong lawas. This started April 16 of 2026. Target date of completion is April 15, 2027. Next is the Tieza, Plaza, and BCGC projects. Ang Plaza has a 93.4 accomplishment rate. Ang Fountain, dasig na, 72.19. And 2 Saturdays ago, I had a meeting with Tieza manager Mark Lapid. And they committed to me nga tapuson gid nila and i-turn over sa Bacolod by September para magamit na. And because of that, ginpaman na nila, gin-request ko nga kung pwede, ang gin-propose sang UAP, United Architects of the Philippines, Bacolod City Chapter, nga butangan sang mga tanom palibot that will serve as protector man bala, ang Tieza, ang mga pundo, as well as the additional landscaping kag suga dari man sa BCGC grounds. Their commitment is September of 2026. Next is, kung nadumduman yung pagbagyo last year, ang isa nga nagpabilin nga way pagid namon matandog is ang pader nga natumba sa Burgos. Ang natumba nga pader sa Burgos along Lopisaina, hindi na ko mag-elaborate, but discussion started. The plan ginimo na ni isang city engineers February, if I'm not mistaken. Ready na ni siya for implementation. Ang pagkayo sang pader along Lupisaina and mabutang sang inner lane for additional loading, unloading, kag i-develop na lang ang ina nga area. Again, we will want to make it clear, ang pader lang niya sa Lupisaina, kag ang i-transfer ang mga remains nga ara sa kilid sang pader. Ang sa tunga, ang sa sulod, wala niya madala sa
istorya. Kay kabalo ko, there are those naman nga mahimo sang istorya. So we'll just focus on that. As well as the development of Dahandumanan Cemetery. We have started discussion. There's a property beside the Handumanan, which is owned by Capital Subdivision. I will just ask for the authority from the Sangguniang Panglungsod that the city government will purchase that 1.9 hectares beside the Handumanan property para dira na lang kita ma-develop sang aton sini panibag-o o sugpon sang aton nga cemetery. Kaya kung sa loan mo pa, kabudlay na kayo, in place na dira. So we'll just submit everything to the Sangguniang Panglungsod. Next, in the aspect of sports, for the first time, the city government of Bacolod will have its own artificial pitch nga football field. Ari ni siya sa sulod sang Bacolod City National High School. Target date of completion is September 8 of 2026. And when I say September 8, 2026, they should deliver it before that. Next, when we came in, ang challenge gid ang aton nga mga traffic lights. What we did last July, sige, tingwaan lang anay nga mga pandar. So the city purchased modernized traffic lights para sa 8 intersections diri sa syudad sang Bacolod. They are now 59% complete, and they will turn it over by September of 2026 for the locations nga ara dira na mention. Next is the Bacolod City General Hospital. This is very, very close to me because when I was in Congress, isa ni sa mga laying nga ginimo naton ang pag-construct sang Bacolod City General Hospital. Phase 1, Phase 2, and Phase 3 tapos na siya. Ang Phase 4 is now ongoing, and we thank the Department of Health and the Office of Senator Zubiri as well as Congressman Albi for the additional funds para sa Bacolod City General Hospital. We will also be launching a hotline for Bacolod City. We all know nga amugid ni ang problema pirmi sa kadamo sang departments, kadamo man sang numero nga imudumdumon. That's why we will have a hotline centralized para tanan nga mga services kag kinanglanon sang syudad sang Bacolod. We will launch it by mid-July para nga magamit sa aton nga mga pumuluyo diri sa syudad sang Bacolod. The national government also implemented the 911 hotline para sa tanan nga mga emergency services. But last year, I proposed to DILG of the possibility of us nga kitang masabat sang aton nga mga 911 calls diri sa syudad sang Bacolod. So we now have a system, nag-undergo na kita training, we have the manpower, we have the equipments, we are just awaiting for the certificate to go live coming from DILG para ang tanan nga mga 911 calls ang magsabat hindi Manila, hindi Cebu, hindi kundi nga lugar, kundi diri man mismo sa aton sa syudad sang Bacolod. I had a call with the USEC in charge of DILG, and they're just finishing the guidelines for the implementation of this. There is also an update about the Alangilan Tree Park. This was started during the time of Mayor Albi, so it's almost complete ang pag-ubra sa sining Alangilan Tree Park. And also for the past 1 year, we prioritized on the remaining months for 2026, we are prioritizing areas in Bacolod City nga medyo kagdulong gid kayo. We identified the one along BS Aquino Drive, ang Island dira, ang Hilado Street alin sa Waming pakadto sa Burgos, along Lupisayna from Triangle pakadto sa Patio, then ang alin sa Ramos pakadto sa Vallecart na terminal. So these are among the priority para
islan sa syudad sa Bacolod ang existing dira ng mga suga. So all in all, these are 298 street lights, no, of standards na kakumply sa kinahanglanon sa kumuluyo sa syudad sa Bacolod. And also, as I mentioned earlier, that there is a proposal for Philippine Science High School, Bacolod. We are just awaiting for the green light for them na magambal sila nga we will have a partnership for the Bacolod, for the Philippine Science High School, Bacolod. And sa request sa aton iban nga mga konsehal kag iban nga mga empleyado diri sa syudad sa Bacolod, sa kulang sila kuno lugar para mag-exercise, we will start constructing the pickleball court sa likod sa BCBC. In this quarter, we will also launch the mobile library for Bacolod City. This has 150 e-book collection for K-12, 150 books with 3 to 5 copies each, and ang ilang ginagamit is a National Geographic Research Database. Over and above, ang gindonate sa PAGCOR na 500 tablets para sa Bacolod City, diri ko naman ang ibutang para magamit sa ato ng mga estudyante. And also for early warning system, the city will purchase a modernized early warning system that can send real-time information with regard sa situation sa ato na kalain-lain ng mga areas diri sa syudad sa Bacolod. And also we will finish or we will have an emergency outpost dira sa Banose. We identified 3 areas kag masugod in this quarter ang isa ka area. Update lang sa construction sa mga projects started by Mayor Albi. Ang motor pool kag warehouse, it started ang target of completion rather is August 31 of 2026. So ang motor pool kag warehouse, tanan nga magamit kaya sa syudad, hindi na maginutok sa City Engineer's Office, ang tanan ng mga supplies, hindi na maglinapta nga pati sa alis may to tingbon sa warehouse nga iya sa syudad sa Bacolod. And also I would like to make special mention of this proposal which we started discussing last year. I would like to thank Mega World, ari diri si Sir Harold Geronimo. We started discussing last year of the possibility of Mega World donating a lot nga butangan sa ato isa ka police station. So we finalized everything. After the SONA, we will request for an authority from the Sangguniang Panlungsod to sign the deed of donation between Bacolod City and Mega World. They will donate 1,500 square meters valued at, based on the Upper East property prices, valued at 225 million pesos. Thank you very much, Mega World. We really appreciate it. And ang syudad, amoy mapatindog sa police station. We now have a budget for it. The program work, the plan and everything is already in place. Isa man aton i-launch in the next 3 months. Thank you MITCS. Ang pirmi nga problema sa aton nga mga pumuluyo, ang client ticketing system. Mag-follow up, mag-apply sila online. So we will have a tracking system for medical, burial, and financial assistance. So it will be ready, MITCS, it will be ready before October. Okay. Para aton nga mga kauturan, hindi na magpamangkot kundi ma-follow up. So, tanan ini himuon sa syudad sang Bacolod. And yesterday, there was a launching of the Metro Manila Film Festival. I would like to thank everyone who facilitated and helped mabutang ini for Bacolod City, si Bong Albi, and madamo nga mga taga-Bacolod, mga directors, kagana sa film industry na nagbulig sini. So we will have, the Bacolod City will be one of the host cities
sa Metro Manila Film Festival on December 11 for 2 weeks. Meaning, kung may parada to sa artist or sa mga actors and actresses sa Manila, they will also have one diri sa aton sa syudad sa Bacolod. Nami ang parada. But what I am more interested in is that their proposal, they are willing to train and help and conduct seminar for those in the creative industry for 2 to 3 days by December. So salamat din sa sining mga efforts. And also we will be launching a Palengke Digital Acceleration Program in partnership with GCash sa September. No? So we have a pilot program para sa ato ng mga markets diri sa syudad sa Bacolod. When I was in Congress, I launched a program, Project Listen. This is in line with the mental health concerns sa aton nga mga kabataan. So I will issue an executive order to provide easier access for mental health care. So in aton Project Listen will be accessible sa aton youth lounge, sa aton hotline, and sa iban pa ng mga platforms kaya sa syudad sa Bacolod, as well as sa aton ng mga schools to help the youth of Bacolod City. I also would like to thank the Sangguniang Panglungsod with Councilor Celia as the author for approving the Market Amnesty Ordinance. So in Market Amnesty Ordinance, dugay na gindi siya nga ginaistoryahan. So after series of meetings, discussions, and having the guidelines, we will now implement the Market Amnesty Ordinance para sa tanan nga mga stall owners, no, nag-quote-unquote ko owners, kasi sila dira ang at present nga nag-occupy. Salamat din sa Sangguniang Panglungsod. And isa man nga luyag na kung pasalamatan ang aton mga national agencies na nagabuligid sa aton. DSWD we thank you again. Kung nakita nyo itong data sa pila kagatos ka milyon nga ginhatag sa aton nga mga kauturan diri sa syudad sa Bacolod, halin to siya sa DSWD. That's why highlight ko ito because it was an effort of the national government. Thank you, RD. As well as di mandiri ang aton regional directors sa TFRB, kag ang aton Department of Education, aton nga Schools Division Superintendent for the continuous partnership kag mga ulubrahon para sa atong tanan nga mga eskwelahan, as well as ang aton Bureau of Fire. And I would just like to make importance diri. Since July of 2025 until subong July of 2026, our Bacolod Philippine National Police nag-conduct sa pila ka mga operations, and they were able to arrest sa mga tao nga baligya sa droga. It's about 25 kilos from July of 2025 to July of 2026, amounting to 175 million pesos. Thank you again, CD. We know all the sacrifices na imusin nga din hibo at the same time sa ato tanan nga katapo sa kapulisan. And lastly, I want everyone to be part of this sacrifice subong hapon. I talked to some members of the City Council, kay Vice. Usually, kung may ara sang SOCA, there is a budget na ginabutang sa syudad sa Bacolod para pamahaw, para sa lugar, para decoration, kag tanan. It's 3 million pesos. Okay, ang budget for SOCA. So I talked to them and asked them, is it possible na sakripisyo kita na isubong hapon? Instead na ining 3 million, gastuhon natin for SOCA, ibatag natin sa nakalain-lain ng mga areas nga kinanglanon sa syudad sa Bacolod. So pasalamat ko kayo, nag-commit din sila. And because of this,
the budget for our SOCA will be shared sa nagkalain-lain ng mga charitable institutions na ginatagaan sa syudad every year. So you are all part of the sacrifice that we have to make this afternoon. Kabay pa naintindihan nyo where we are coming from because isa kahapon hindi tayo makapamahaw. I hope mas madamo ang makaduan. So pagkatapos hindi ko ni-blow out nyo po, thank you very much. So, ang gabaton ng mga charitable institutions, Holy Infant, Norfi, Bacolod Girls Home, St. Vincent's, Kalipay Negrense, Holy Family Home, Fray Luis Amigo Health Center, and we will have the trade fair by September. I think it's the 42nd, if not mistaken. So we will add a part of this budget para sa aton nga nag-gross trade fair sa ANP. And also, last year, din-launch diri sa Bacolod ang Slow Food Festival, and it was through the efforts of Congressman Albi. So we've decided this year, bisan kahit pa paano lang, may mabutang man ang syudad sa Bacolod. It might not be big, but it shows that we really appreciate all the efforts that they are doing. And also some of the NGOs na na-identify namon na mga bulig sa atong sini nga mga PWD. This morning, I had a meeting with the mayor of Victoria City, Mayor June B. Panto. And just this afternoon, after our very fruitful meeting and discussion, we know that isa-isa sa pinaistoryahan na topiko diri sa syudad sa Bacolod ang ginpangabay sa Victorias na magdulong sa between 6 to 8 cubic meters of residual waste, which is equivalent to 1 truck per month. So after our meeting, kanamigid kasi ko this is where we are coming from, and we also know where you are coming from. Our intention is really to help man sa aton fellow LGUs, no? But after our meeting, which is very fruitful, Mayor Junbi wrote me this afternoon and mentioned that we respectfully refer to their letter of intent with regards to the expressing the city government of Victoria's interest in utilizing the sanitary landfill, which is almost tapos na, for the disposal of their residual waste. So, after further assessment of our current solid waste management arrangements and priorities, we respectfully withdrew our letter of intent from further consideration. So, in our discussion this morning, I told them I hope the relationship between the LGUs will not be affected by our mutual discussion. So, as a result, I will send this to the Sangguniang Panglungsod for your own perusal of the decision that you are also going to make. And mga kauturan, before I close this afternoon, when you gave me the mandate last year as your mayor, right after I told you that tapos na yung politika, I don't care about politics anymore. You may like me, you may not like me, you might support me or you might not support me in the next elections, but I will do the right thing for Bacolod City. Meaning, we need everyone's support. We need everyone's cooperation. And I tell you, people of Bacolod City, the only thing na maprobisa ko nga ginahimo ko sa inyo is matrabaho lang po na matrabaho. And because of that mandate, I gave my all. My time, my energy, my efforts, and everything that I can do. Wala bakasyon, 24/7, Monday to Sunday,
I am not complaining because I like what I do and I enjoy what I do, because for me, this is the best way to bring back to Bacolod City the more than 2 decades of experience that I have starting as a councilor up to now. That is why kami will just continue to work, and work. So I continue to appeal for the support of all our barangay officials. Pasensya lang kung hindi tanan nga oras matubang ko kamo because kabalugid kamo kung ano ka sako kamo in the same way amo man sa aton diri sa syudad sa Bacolod. I asked you earlier, sino sa inyo ang may cellphone? Tanan kamo nagansap na may ara kamo cellphone. So right now, this was one of the commitments na ginatag namon in the last campaign period. And to give more access and easier opportunities sa pagpangalagad sa syudad sa Bacolod para sa mga pumuluyo. Available now sa Google Play Store and coming soon sa App Store ang Bacolod City Government App. So to the people of Bacolod City, Vice Mayor Calao, thank you again. To all our city councilors, thank you again. And to everyone, if there are things nga hindi personally napon ma-deliver, I hope you understand where I am coming from. But believe you me, we are doing the best that we can for Bacolod City. Nothing personal, trabaho ni tanan-tanan para sa atong pinalangga na syudad sa Bacolod. And if we continue to work together, we know that we will all be stronger. We bring back all the glory and honor sa atong Ginoo. Salamat kid, my mga